I returned from India, our good friend and now our strategic partner. Patuloy po na pinagtibay mga kabayan ng ating mahal na Pangulo ang ugnayan ng Pilipinas at saka India. Sa katatapos lamang po mga kababayan ng bilateral meeting ng ating mahal na Pangulo sa Prime Minister ng India. At ito po mga kababayan ang aking ibabalita ngayon. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po. At isa pong napakagandang pagkakataon na may balita ko sa inyo ang paglalahad ng ating Pangulo sa mga naging resulta sa kanyang official visit sa bansang India. Pero bago po ang lahat, bago po natin ito panoorin, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video, paki-subscribe, pakipindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong i-upload na video. At maraming salamat po. Ito na nga po mga kabayan, panoorin po natin ang kanyang paglalahad, ang mga naging resulta, kung ano ang mga napala sa kanilang official na bilateral meeting ng Prime Minister ng India. At ano ba ang napala ng ating mahal na Pangulo? At dito po natin malalaman at dito po natin maririnig kung ano ba ang napala ng ating mahal na Pangulo o napala ng ating bansa sa pakikipagpulong ng ating mahal na Pangulo sa bansang India. At ito na nga po, panoorin po natin. I returned from India, our good friend and now our strategic partner, with an even stronger sense of optimism. During my visit, I met with Prime Minister Narendra Modi and his top officials, wherein we discussed concrete ways to realize the full potential of bilateral and multilateral cooperation. The Philippines and India have everything to gain from increasing our economic engagements. We showcase the strength of our economy, the talent of our people, and the opportunities that await those who choose to invest in the future of the Filipino nation. We secured a total of 18 business agreements comprising real investments of $446 million and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. These span key sectors such as digital infrastructure, renewable energy, healthcare, manufacturing, and IT/BPM. From these, real investments are expected to generate more than 4,000 direct jobs, including large-scale employment linked to infrastructure, manufacturing, and renewable energy projects. As strategic partners, the Philippines and India enter a new era of closer, multidimensional, and impactful engagement between our countries and our peoples. So yun guys, napanood po natin ang napakaganda pong ang mga nangyari, ang mga naging resulta sa kanyang official visit sa bansang India. Sa pakikipagpulong niya sa Prime Minister ng India. At na-meet din niya po mga babayan ang top 10 ng mga leader o mga business leader sa India. Nakipagpulong po din siya dito. At iba-iba pong mga kababayan ang mga reaksyon ng ating mga kababayan. At mayroon po iba-ibang mga sinasabi at mayroon naman mga magagandang sinasabi na humahanga po sila sa naging resulta at ginagawa ng ating mahal na Pangulo para lamang lumakas at maraming mga taga-ibang bansa na mamuhunan para sa ikauunlad ng ating ekonomiya, para ang mga ating mga kababayan na walang mga trabaho ay magkaroon ng trabaho kung mag-open sila ng mga business dito sa ating bansa. Ngayon po mga kabayan, ano ba ang inyong komento? Dahil sa aking nabasa, napakarami pong iba't ibang komento na aking na-encounter dito. Pero ikaw na nakakapanood, ilagay nyo lang po ang inyong komento sa comment section at ating po yan babasahin. Maraming salamat po mga kabayan at yan lang po ang aking isi-share sa inyong balita na paglalahad ng ating Pangulo sa kanyang official visit sa bansang India, kung ano ba ang mga magagandang naging resulta at ikaunlad ito
at ang makikinabang nito kundi ang ating mga kababayan. So, yun lang po mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutan na i-like ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po.